Hello mga ka-BTV, good day sa lahat. Napanood niyo naman mga ka-BTV, no? Trending na trending sa mga social media yung nangyaring bigla ang pagpresenta ni Senator Marcolita sa Blue Ribbon Committee nung nakaraang araw. Halatang halata naman mga ka-BTV. Halatang halata tong si Soto at si Lacson na talagang prinoprotektahan nila ang mga nasa house, lalong-lalo na si Tambaloslos Romualdez. Halatang halata kasi nung una pa lang yung mag-asawang Diskaya na nakaladkad yung pangalan ni Saldico at ni Romualdez, diniscredit nila yung pagkatao ng mga Diskaya. Diba? Pinagdududahan nila kung totoo ba yung pinagsasasabi ng mag-asawa. Pagkatapos nun, nung lumabas tong witness ni Senator Marcolita, ngayon na naman, dinidiscredit na naman nila at ginagawa nila ng issue about sa affidavit, doon sa sinumpaang affidavit na pinanotaryuhan, na piki daw, kung ano-ano. Nakikita nyo yung pattern mga ka-BTV. Kitang-kita yung pattern, no? Once na mabanggit ang pangalan ni Tambaloslos Martin Romualdez, ginagawa nitong si Soto at si Lacson, halatang halata talaga na prinoprotektahan nila. Sa mga bumoto rito, sa dalawa na to, ewan ko lang kung talagang nanalo to, na ibinuto talaga ng sambayan ng Pilipino to. Parang sa tingin ko hindi Kasi nagkadayaan nga anong butuhan, di ba? Kaya sana tuloy-tuloy lang to sila, Attorney Lambino, Attorney Jimmy Bundok, ituloy lang sana nila yung apela nila na i-recount talaga yung butuhan na yun. Kasi isipin mo, noong 2022 election, kay BP Sara, nanalo siya dahil unang lumabas yung mga boto ng OFW at yung mga boto ng mga uniform personnel katulad ng police, militar, teacher, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ganon din ang nangyari na sa OFW at sa mga personnel at mga empleyado ng gobyerno,